Mga kawok, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan, ang inyong tagapagbalita na hindi natatakot sa mga bubwit sa gobyerno. Tulad ng dati ha, dito sa hashtag Walk with Lan, tayo mag-uusap ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Okay ha, may konting satire, witty, pero laging factual at in-depth. Ngayong gabi, tatalakayin natin ng pinakabagong chismis sa Malacanang. Si Executive Secretary Ralph Recto na nagbababala sa cabinet members na mag-focus sa trabaho habang sinusuri ang performance nila. Pero mga kababayan, ha, ano ba talaga ang nasa likod nito? Revamp ba o puro pampakalma lang? Una, shoutout sa ating global audience, sa mga kababayan sa Pilipinas na araw-araw na nakikipaglaban sa traffic. Okay ha, nakikipaglaban sa traffic mga kaibigan. Ay nako. Okay, at siyempre hindi lang traffic at presyo ng bilihin. Kayo ang tunay na bayani sa United States, Canada, Australia at United Kingdom. Kayong mga OFW na nagpapadala ng remittances para sa pamilya. Salamat sa inyong sakripisyo. Sa United Arab Emirates, Hong Kong, Japan, Italy at Germany, kayong mga kabataan at workers na nanonood habang nag-overtime. Keep fighting. At sa lahat, mga kawok ha, sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Ngayon, balik tayo sa balita. Ayon kay ES Ralph Recto, noong January 12, 2026, walang impending cabinet shakeup. Sabi niya, a speculation about looming revamp does not serve any constructive purpose for the government or the Filipino people. At idinagdag pa, lahat ng cabinet members ay naglilingkod sa pleasure ng presidente at ang performance nila ay constantly reviewed. Pero mga kawok, parang pamilyar ito, di ba? Parang yung blind item ako sa espesyal na balita. May isang bubwit sa palasyo na nagbulong. Ang performance review ay parang report card sa eskwela, pero sino ang baksak? Factual muna tayo ha. Noong May 2025, inutos ni Presidente Marcos na magsumite ng courtesy resignations ang lahat ng cabinet no para sa recalibration pagkatapos ng midterm polls. Tapos, noong November 2025, lumabas si na dating ES Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman dahil sa flood control controversy. Si Bersamin pa nga nag-deny na nag-resign siya. Sabi niya, a close friend told me to leave. Witty, di ba? Parang tula. Hindi ako nag-resign, pero lumabas ako. At ngayon, speculations tungkol sa DepEd, DOTR, DOT at iba pa. Ayon sa reports mula Politico at Philstar, may unlucky 9 na departments under review dahil sa declining ratings ni Marcos mula health hanggang customs. Para sa mga OFW at kabataan, bakit ito importante? Kayo ang apektado, ha? Ang DepEd, halimbawa, under Sani Angara, bakit ba laging nasa hot seat? Dahil sa learning crisis post-pandemic na apektado ang kabataan. At sa DOH, si Ted Herbosa, controversy sa healthcare na nakakaapekto sa remittances nyo para sa pamilya sa Pilipinas. Mga kawok, hit that subscribe button para sa mas maraming ganitong in-depth analysis. Okay ha, ngayon maging critical tayo ha.
sa style ng broadcaster na walang takot. Si Recto, dating senador, ngayon ay executive secretary na. Sabi niya, everyone should remain focused on their jobs. Pero mga kawok, parang sinasabi niya, huwag kayong mag-alala, pero magtrabaho kayo ng mabuti kasi baka matanggal kayo. Parang isang ama na nagsasabi sa anak, walang problema, pero bakit ka baksak sa math? Okay, in-depth tayo, no? Ayon sa surveys, ang trust rating si Marcos ay bumababa mula sa flood control scandal hanggang inflation. Sa 2025 midterms nga, half ng administration is late ang natalo. Ano ba ang dahilan ng speculations? Reports mula Manila Bulletin at Business World, walang official revamp pero performance is at the discretion of the president. O witty analogy tayo ha. Parang beauty pageant. You serve at the pleasure of the judge pero kung hindi ka maganda ang performance, out ka. Okay, para sa mga OFWs, kayo sa UAE, Hong Kong at Japan, nagpapadala kayo ng pera pero ang gobyerno ba focus sa jobs? Ang DOLE at DMW, bakit hindi pa rin solve ang labor issues? At sa kabataan, sa Canada at Australia, ang DepEd revamp, ano ba ang plano para sa education? Ang speculations na ito ay hindi constructive. Sabi ni Recto, pero ang totoong non-constructive ay ang corruption scandals na hindi naresolba. Okay, bubwit alert ha. May blind item. May isang sekretary na parang bubwit sa keso ha. Kumakain ng budget pero walang resulta. Sino kaya? No? Comment down below, sino sa tingin ninyo? O shoutout ulit tayo mga kababayan, no? Sa mga kababayan natin dyan sa Estados America at sa United Kingdom na nanonood habang nagkakape. Salamat sa suporta. Subscribe na para sa mas maraming ganito pong content. O, ano ang ibig sabihin nito para sa bayan? Sa history, revamps under Marcos admin noong 2022 pa. Early reshuffles like Vic Rodriguez out. Ngayon sa 2026, amid low ratings, reports mula ABS-CBN, Angara denies revamp but Politico says high stakes reset. Ito ay sign ng instability para sa ekonomiya. Ang finance under Recto mismo, stable ba? Kayo ang backbone ha mga OFWs, pero ang tourism under Frasco, bakit speculations? Dahil sa failed campaigns. At sa transportation, traffic at airport issues, apektado ang balikbayans. Ang cabinet ay parang jeepney. Kung hindi maayos ang driver, lahat tayo stuck sa EDSA. Ang education crisis PISA scores low pero walang major reforms. Ayon sa PNA, no revamp as of January 6 pero rumors persist. Historical tulad ng 2025 mga kaibigan. Okay? Tulad ng 2025 revamp after midterms. Ito ba ay repeat? Mga kawok, kung gusto ninyong mas maraming ganito, subscribe at join membership. Sama-sama tayo sa laban. Okay ha? Sa huli, mga kawok, ang katotohanan, walang official revamp. Pero ang speculations ay parang multo. Laging nandyan. Si Recto ay parang gwardiya, no? Walang revamp. Pero ang cabinet ay nagdarasal. Anong lesson? Focus on jobs, pero para sa gobyerno, focus on people. Sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, UAE, Hong Kong, Japan, Italy, Germany, kayo ang dahilan kung bakit tayo narito. No? Subscribe na, i-like at i-share. O mga kababayan, salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na episode, laban para sa katotohanan. Mabuhay po ang Pilipinas.